Tingin nga ni Clea na iiyak na ang tiyuhin niya pero dapat lang maramdaman nun ng sakit na nagawa. Ano pa ba ang hinahanap ng mommy niya sa daddy niya? Mabait na sobrang ama niya at kahit basagulero raw yon ayon sa kwento ng lola niya nung binata pa. Pero wala yung kasing buting ama at ni minsan, di niya nakita na sinaktan no ng ina niya. Talagang quits na po, Tito Tristan. Ayoko nang marinig pa si Tita Giselle na magsalita na hindi maganda tungkol sa mommy ko. She may have did something stupid but at the end of the day, she still managed to fix her own mess by getting her own family intact. Wala akong utang sa inyo na dapat bayaran pa, lalo na sa asawa ninyo, Tito. Binayaran ko na ng pera at desisyon mo ang magpakamatay. My mom never asked you to do that. That's the consequence of loving a person who knew you first that couldn't even be yours for the rest of your life, she strongly said. Tamango ang lalaki at naintindihan siya. Walang galit sa mukha noon at mas lalong wala naman talaga yung karapatan na magalit sa kanya. Nakakatawa na ngayon porket patay ng lola niya. Siguradong di na mababawi ang yaman ng Mendez sa mag-asawa, isasambulat ng lahat. And I am so sorry too because I admit that I've hated you too. He confessed that made her mouth hang open. Kumirot kalooban ni Clea sa narinig. Ano naman kasalanan niya? Hindi pa pala buo ang kwento at may karugtong pa. Ikaw ang dahilan kaya niya ako iniwan. Mahal na mahal ka niya kaya't mas pinili niyang ayusin ang pamilya niyo kaysa ituloy ang pagsama niya sa akin? I'm sorry, Clea. That's the time her rage rises. How could you even hate me? I did nothing. Wala pa akong muwang at kalaban ng tingin mo sa akin? So ano, Tito? Pinano mo ring saktan ako, ganun ba? O baka ikaw ang nagpapatay sa parents ko? Humagulhol si Clea ng iyak at marahas na pinahid ang mga luha. God, no! Tumaas din ang boses noon at lumaki ng singkit na mga mata. Hoy, don't yell at her all else. I will shoot your balls. Mateo interrupted from a distance. Nang lingonin ni Clea ang binata, nakabunot na to ng baril at nakatutok kay Tristan. Parang natauhan siya at parang nanginig ang kalamnan sa nebyos. Kumurap siya at kinalma ang sarili. Ganyan ang tipo ng lalaki na hinahanap ng mommy ko. Matapang, walang masyadong imik. Pero kung tumitig ay parang laging handang pumatay. None of blood and me. But lucky for my younger brother because she had learned how to love him and so unfortunate for me. Laging laman ng isip ni Denise ang lalaking yun na walang pangalan. Sobrang bait daw, malambing sa kakaibang paraan. Ewan niya pero parang compliment ang dating nun sa kanya. Ibig sabihin magkatulad sila ng mami niya. Kaya nga sa unang beses nagka-crush na nga siya, diba? Dahil iba si Mateo kaysa mga klase niya at iba rin kay Agaton. Lalong iba kaysa mga DOM na nag-aalok sa kanya ng tulong nung bata pa siya. Don't get offended but your mother was so addicted to that mysterious man. Kahit hanggang pagsiping may hinahanap siyang pamamaraan na hindi ko maibigay. Gusto ni Clay ang maduwal pero pinigil niya. Mas pinagtuunan ng pansin ang taglay na ugali ng lalaking yon na nagpatulolo sa ina niya kaysa kalaswaan. At kung may kinahanap man ang ina niyang bagay na yon hindi niya alam, baka ang pagmamahal na di matatawaran habang nagsisiping ang mga yon noon. Ibig sabihin tulad ng Tito Mateo niya, ang lalaking walang pangalan na hinahanap-hanap ng mami niya noon, una, sa ugali. Pero di pa rin sapat na dahilan para magtaksil yon sa daddy niya. If she really loved that man, she should have learned how to fight for him at all cost, than to just set him free. And just because an old man threatened her unless that guy did not fight for her mom as well. After my Lala's inhumation, di na ako babalik dito sa Angeles, Tito. Malumanay ni Clay ang sabi. I'll keep my distance for God. I don't ever want to see you again and see your wife. Now I know my mom never found a man that dreams of you because you are a coward. I'm sorry but that's the truth. Pati ako dinamay niyo sa lahat at pinabayaan. Aminin mo man sa hindi, malamang minahal mo ako nung bata pa ako kasi may pakikinabangan ka sa mommy ko. Sumbat ni Clea. Pinipilit niyang maging magalang at wag sigawan ng lalaki pero wala rin naman yun pagkakaiba. Sinumbat pa rin niya kaysa kinimkim niya sa dibdib ang sama ng loob. Wala naman naging sagot ang lalaki pero baka sa mukha na hindi nan gusto ang desisyon niya. Bakit pa? Ngayong wala ng lola niya na may kakayahang bawiin ang mana ng Tito Tristan niya, magmamabait na yun sa kanya? Well, in the first place, he admitted that he also hated her because her mother loved her more than their other man. That was so gross and did not possess good qualities befitting a real man. Babait ka na kasi wala na si Lala? Babait ka na kasi hindi niya na mababawi ang mana mo kahit isumbong ka ni Tita Giselle? How could you even swallow that, Tito Tris? How did you even manage taking it? You've betrayed your own mother. And how could you for letting your wife manipulate your moral senses as a man? You've deceived me and you've hurt me so much. You're right. We are even. We truly are.
Umiling siya at sa umiyak na iniwan na medyo may edad na ring lalaki. Clea! He called but she never looked back. Kay Mateo si Clea lumapit at pinagsiksikan ng sarili sa pagitan nito habang nakaupo sa bakal na upuan. She unfolded her arms firmly over his nape and started to pour her tears. Just tell me and I'll shoot that bastard? Ani Mateo sa kanya pero hindi siya umimik. Umiyak lang si Clea at nanatiling nakayokyok ang ulo sa balikat nito. Halos namagpas na siya sa taas nito dahil nakaupo naman ang binata at siya nakatayo. Pero hindi niya iniinda yon kung makuba man siya. Basta gusto lang niyang umiyak para pagpasok niya sa loob. Taas noon na siya kahit na gano'n ang mommy niya. Her mother was misplaced too, trying to find the love that she once felt. But looks like the man who had brought her mother some misery has finally moved on from what they've had. Baka nga may pamilya na yon at hindi man lang nabalitaan na namatay ng ina niya. Maybe they're meant for each other, but they were never imagined and managed to get past through the test of lives. Alagaan mo siya, Lieutenant General? Anang tito sa may likuran niya. Akala niya lumabas yun sa my garden pero hindi pa pala. Clea felt Mateo's palm is rubbing her. Parang kumakalma ang pakiramdam niya sa paulit-ulit at masuyong paghagod noon sa kanya. Nasa halip matakot siya parang mas gugustuhin pa nga niya. Hawak nito ang mga binti niya. I'll take care of her even without your request. Now that the discussion is finally over, I want you to gag your wife's stupid mouth to stop her from spitting mindless words. At least for once in your life, tubuan ka naman ng bayag na sinlaki ng botones at magpakalalaki ka. Hindi napapatahimik ng babae sa sampal. Ilagay mo ang sarili mo sa pesto na ikaw masusunod. Mateo declared. She felt comfort in his words that even made her slightly stop from crying. She heard a loud and harsh sigh from her Tita Tristan. Tameme na naman yon sa sermon ni Mateo. Pwede na pala itong ikarir ang lahat ng trabaho sa mundo kasi pwede rin maging pare. Nawawala na salita ang sinisermon na tao. Thank you, Tito Mateo, she somehow said. Tumayo si Claire na maayos at inayos ang sariling buhok, pinahid ang mukha. Are you okay now? Tanong ni Mateo sa kanya. She looks at him and nods. A bit. Good? He nods as well but she frames his face using her palms and gives him a soft peck on the cheek. Thank you for being the perfect defender. Ngumiti siya rito at kahit basuma pa rin ang loob niya. Pero nakatanga pa rin si Mateo sa kanya at nakaawang ang mga labi. Daig pa ritong nahipnotismo sa pagkakanganga. Wala naman siyang intensyon na kung ano. Bayad lang yun sa lahat ng kabaitan nito at pagtatanggol sa kanya. Kaya kahit kinakabahan siyang humalik, ginawa pa rin niya. He's harmless. That's what she always reminds herself. Let's go. Anyaya niya. Dumistansya rin siya ng kaunti dahil tinamaan na siya ng hiya. Pati pagtawag ng tito na ilang na si Clea kaya hindi niya na binanggit pa. Para siya nagkakasala na tito na nga lang niya, nagkakakrushan pa niya. Kinain niyang salita na matanda na si Mateo at malapit na sumakay sa kabaong na ginto. Where? Parang sumingkit ang mata nito at pilyong ngiti. Anong where? Siyempre sa loob ng chapel. Sagot naman ni Mateo. San bang iniisip nito? Akala yata lalayas na sila. He chuckles and drops his head. Move a bit, I'll follow. Anito sa kanya nang tumango naman siya. Sa loob na lang kita hintayin? No. Kaagad napigil ito na nagpatigil sa kanya. I said move a bit, just a few steps away. Call Nina or the gals. Just stay for a while where I can see you. I'll just light up another cigarette. Will you? Umarko ang makakapal nitong kilay sa kanya at parang ang sungit na naman ng pagkakasabi. Tumango naman siya. He sounded so desperate out of his sanity. Sige, alanganing sagot ni Clea. But that's a better idea. She can tell her girlfriends all about what happened. Sumaliap siya sa smartphone niya sa bulsa at may 5 missed calls na nga roon. 2 galing kay Agaton at 3 galing sa group nilang magbabarkada. Nilitian pa niya si Mateo bago siya humakbang papalayo. Doon sa ulit bumalik sa pwesto na ng Tristan kanina. Di na rin mahalaga kung nagkamali man ang mommy niya. Ang mahalaga, tinuwid din ang lahat para sa kanya at sa daddy niya. She doesn't know if a love like what her mom had for that unknown man truly exists. Di niya masabing naiintindihan niya kung hinahanap-hanap ang pagmamahal noon ng first love dahil di pa naman siya nagmamahal tulad ng ganong klaseng pagmamahal na wari nakakabaliw yata. Pero kung yun man ang dahilan, ay tanggap na niya. Basta hindi naman siya pababayaan ng ina niya. At ang mga aral para sa kanyang natutunan ay huwag lumakad sa parehong landas na tinahak ng kanyang ina. If ever she'll have her own family by God's faith, she'll make sure not to cheat because her children will be the one who will really suffer, like the way she suffered at that very moment.
Di siya nakagalaw at napadpad sa kanyang upuan habang nakaharap sa marmol na niche sa loob ng Mendez Mausoleum. Sa wakas ay nasa loob na ng kanyang bagong tahanan ng urn ng lola ni Clea pagkatapos ng 4 na araw na pagluluksa. Katabi noon ang lolo niya at ang nicho ng daddy niya, tapos sa mommy niya. Busy ng iba sa paglatag ng mga pagkain pero siya hindi umalis sa harap ng nichong yon. She's crying silently. The people who had loved her so much were all gone. Ang naiwan sa kanya ay ang mga taong walang pakialam na sariling kapakanan lamang iniisip. She cannot blame them. Everybody has their own lives to contend and she got hers too. After that day, she'll no longer see the people who never wanted to see her. Kung may papasweldo lang sana siya sa yayaluring niya, kinuha niya na ang matanda. Kaya lang wala siyang kakayahan gawin yon. The old helper has her family, too, who must be fed. And if one day she'll succeed, she'll get the woman to stay with her in Manila. And uttering a silent prayer for her deceased loved one, she never forgot to look around again, aiming to see Mateo. Hindi siya nabigo. Nakatayo lang to sa kaliwang bahagi ng mausoleo at nakasandal sa hamba ng malaking bintana. Dinaig nito si Edward Collins sa posing. And what made her heart jump? It's his gaze. He's only looking at her. Dinaig ang kabayang may takip sa magkabilang gilid ng mata para diretso lang tingin sa kanya. She nodded at him, asking him to come closer. Mabilis tong tumikal sa pagkakasandal at tuwid lumakad palapit sa kanya na nakapumulsa. Halika, papakilala kita kay lolo at sa mommy at daddy ko. Ngumiti siya kahit alam niya na mumugto na naman ang kanyang mga mata. Sure, Mateo granted with a hint of smile. He stood beside her but she pulled his hand to take a seat. Masagwa ang pwesto kaya Indian seat siya at ito ay nakatayo. Kapag umarap siya rito, ay bukol sa pantalon ang bumabati sa kanya. Nakakailang, bagamat hindi naman siya takot sa binata, para namumula ang mukha niya. Pero kapag napapasulap doon, malaki kasi sa kapahalata, mayabang kumbaga. Please sit, you are so towering. Pakiusap ni Clea na kagad naman sinunod nito. Naupo ito na nakaanggulo, nang kaunti ang katawan paharap sa kanya, habang isang kamay nakatukod sa likuran nito. Nagdasal ka ba para sa kanila? Tanong niya rito habang nakatingin to sa lapida ng mommy niya na may picture. Ang ganda ron ng mommy niya kaya hindi naman nakapagtataka, 3 lalaki nagkagusto roon. That picture was taken when her mother was already at the latter days before her death. I did. She knew that he was captured by her mom's cute face. Marunong ka ba magdasal? Duda pang tanong ni Clea kasi parang baril lang alam nitong hawakan at di rosaryo. What certain version of Our Father do you want to hear? Spanish, Filipino, Arabic, English? Humagikik siya pero dito ngumiti. Nakatingin pa rin sa lapida ng ina niya. She's my mom. She's pretty, di ba? Kahit may sama siya ng loob, mas matimbang pa rin ang pagmamahal niya bilang isang anak kaysa pagkamuhi. Ayaw niya mabagabag ang mommy niya sa langit kaya minamahal niya pa rin yon kahit na may nagawang kasalanan. She was. Sagot ni Mateo sa kanya at noon tumingin sa mukha niya. Parang kinukumpara sila nitong mag-ina. Tapos tumingin to sa litrato ng daddy niya. He is my daddy naman, male version of you, he said, smiling at her. Napangiti si Clea at nahiya ng kaunti. It's always been said. Ang gwapo niya, di ba? Lalo lumaki ang ngisi niya dahil ibig sabihin maganda rin siya at nakuha yatay ni Mateo dahil natawa to sa kanya. Indeed, you might cry if I'm going to tell you that he looks like a crab. Ay, you're mean. Gwapo si daddy talaga. He's burly too but not as huge as you. Di pa naman alam ni Mateo ang pinag-uusapan nila ng Tito Tristan niya tungkol sa magulang niya at sasabihin niya rin yon pag nakauwi na sila sa Maynila. I was just kidding. Magandang lalaki naman talaga ang daddy mo. Male version mo nga, di ba? Anitong lalong kinapink ng mukha ni Clea. Ibig sabihin kasi totoong maganda rin siya. Para makaiwas ng sumalyap ito sa kanya, binaling niya ang tingin sa isa pang itim na nicho. Siya naman ang lolo ko. 7 ako nang mamatay siya pero may konting memories naman ako na naaalala sa kanya. Kapag bumibisita siya ng Maynila, marami siyang dalang ice cream at ayaw niyang kinakain ko yun gamit ang kutsara. He wanted me to use my bare hands and when I was done eating, Mommy always got so upset seeing me bathing with melted ice cream. Tatawa lang si Lolo pag nag-hysterical si Mommy. Bumuntong hininga siya at napalitan ng lungkot ang ngiti. I almost had a perfect life but things went wrong. Or maybe it was already wrong even before I knew it. I thought I have the perfect parents, no flaws, no mistakes, but I was so wrong. Nakalimutan ko yata tao rin sila na madalas magkamali. Patuloy ni Clea. There is no perfect person, kid.
Sagot ni Mateo. Nahalatang hindi sang-ayon sa kanya. Meron daw. Sagot nito at kaagad saka tumingin dito. Umarko ang kiling ni Mateo sa kanya. Mom's first love. Sagot niya na parang kinapatda ni Mateo. Nakita ni Clea umalon ang lalamunan nito kapag kuwan. Pero pagkalipas sa ilang sandali nagsalita ito ulit. That is a big lie. He said as if he knew the person so well. Or she guessed it was just based on his declaration that no one is perfect. Totoo, pilit naman niya. Paano mo naman nasabi? Kilala mo ba ang lalaking yon, and how did you know about your mom's first love? You never mentioned any. Napabuntong hininga si Clea. Siguro panahon na para ikwento na rin niya. Di na yata makapaghihintay pang bumalik sila sa Maynila. Oras na rin yata para malaman nito na kahit kakaperenggot lang din naman ang alam niya. Tito Tristan told me. Kaya raw naghanap si mommy ng lalaki dahil di raw makontento sa daddy ko. Paano hindi raw makalimutan ng first love? And how I hated that man for giving my mom desolation? Nalukot na mukha niya at ramdam niya ang diin ng titig ni Mateo sa kanya. Di mo naman alam ang buong kwento. Paano mo sasabihin you hate that man? Seryosong boses ito na magtanong. I don't have to hear any. It was clear that he was the reason why my mom lived an unhappy life. He left my mother and never looked for her after that guy's father sued my mother away. That's a big fuck. Dumiin ang mga salita ni Mateo. Matapos parang matigilan. Nang lingunin niya to, kakaiba ng tabas sa mukha nito. He doesn't look so cool anymore. Nakatitig to sa nicho ng ina niya at taimtim-talim ng tingin. Hey, cool down. Clea hold Mateo's arm and he even looked down at it. Nagkukwento lang naman ako. Alam ko. Maikling sagot ni Mateo pero ganun pa rin ang tono. At walang pinagbago at parang tinirukan ng formalin na mukha sa pagkatigas. I wonder how my mom could even seek for a love and attention that guy had given her if the story fell on that stupidity that he left her with nothing. Sabi perpekto na raw pero mukhang di naman. Sabi pa niya at parang kausap lang niya ang sarili niya. That's why I told you that no one is perfect and stop expecting for something so impossible to achieve. Maybe it was the love which was perfect and not that person himself? Sagot ni Mateo at kagad namang nagbuhol ang mga kilay. Tapos alam mo, Tito Mateo? Tumingin ulit siya sa mukha nito. Nakakayamang ikwento pero sasabihin na rin niya. She was looking for that man's exquisite way on making love. Parehas silang napabawi ng tingin at sabay tumingin sila sa kabilang direksyon. Her face burned in shame and awkwardness. Stop it! I don't want to hear it. Saway ni Mateo sa kanya at para napahiya tuloy si Clea. Di na lang siya nagsalita at lumabi na lang. And maybe when he noticed that she was embarrassed, he pulled her for an embrace. I didn't mean anything stupid. I just don't like the topic. It's okay for me but not for you. I'm a man of many experiences but you're naive and hadn't been corrupted. Marahan siya nitong inalog. Tumango naman siya. I don't want to talk about it either. She agreed as well. Di niya gusto ang kakaibang dala ng mga ganong topics sa kanya simula ng mga nakarang araw. She's been so eager to know what exactly her mom wanted to feel and she won't know it unless she tries it. Oh God, no! Pasimple ni Clea ang kinarot ang sarili. Ano bang meron sa lalaking yon hindi magawang kalimutan ng ina niya noon? Now she's having a thought that make love was not really painful after all. Kung masakit yon at nakamamatay, bakit hinahanapin ng mommy niya sa lalaking yon? Wag lang niyang makita ang lintik na yon at susuntukin talaga niya. Baka sa mga sumunod na araw tatanungin niya ulit si Mateo. Sa ngayon, nandidiri pa siyang ungkatin ng kahapon at magtanong ng mga bagay-bagay. Kung sa mga kaibigan naman niya magtatanong wala namang mga experiences sa mga yon. Kung kay Agato naman, mas lalo magiging awkward. Pero kay Agato na lang nga kaya kasi mabait naman tsaka hindi sa kanya nagagalit. Di tulad ni Mateo na masungit. Dito ka lang Tito ha? Biglang paalam ni Clea dito sabay ng pagtikal niya sa pagkakasandal sa katawan nito. I will get us some food. Tumayo siya agad pero hinawakan ni Mateo ang kamay niya. Don't bother. If you're done saying your goodbyes to your parents and grandparents, I think it's time for us to go. She blinks. Uuwi tayo sa Manila? Takang tanong ni Clea at saka siya tumingin ulit sa lapida ng mga magulang niya. Di pa man lang siya humahakbang papalayo na iiyak na siya ulit. We have to. We'll just come for a visit kasi sabi ko kay Tito Tristan di na ako babalik dito pagkatapos mailibing ni Lala. Hindi pala pwede kasi nandito nga ang mommy at daddy ko. Kapag imaman pala ako, papagawa ko ng sarili kong mausoleo para doon ko ililibing ang parents ko. Napaisip si Clea at parang batang lumabi pero pinagtawanan siya ni Mateo. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata.
Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.